Ito pong desisyon ni Senate President Cheese Escudero to defer, no, pinagpaliban po niya, ito pong reading ng articles of impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte, initially set nung resumption po ng Senate plenary session ng Monday. Pinagpaliban niya, mangyayari na sa June 11. Ang sinasabi niya, unahin natin kasi maraming priority LEDAC bills that we have to enact into law, ika niya. Ito po ba ay sinasabi na ito ay mali dahil labag daw to dun sa probisyon ng Constitution that the Senate, ito Article 11, Section 3 ng ating saligang batas, ang sinasabi nito, the Senate shall proceed to trial forthwith. Ito na naman yung salitang forthwith. After pagkatanggap po ng articles of impeachment, agad-agad. Kailangan you should proceed to the trial forthwith. Yung bang February 5 nila natanggap na, February, March, April, May, June 11. 4 months. Forthwith pa ba yun? Attorney, kayo nga po ang magpaliwanag sa amin. Please enlighten us. Well, hindi na sana kailangang ipaliwanag sapagkat malinaw naman ibig sabihin ng forthwith. Ano mang diksyonaryo ang titignan mo, ano mang desisyon ng Supreme Court ang titignan mo o records ng Constitutional Commission, ibig sabihin yan agad-agad without delay as soon as possible. So, naintindihan natin ang yung mga sinasabi ng marami na labag na nga ito sa spirit and the letter of the Constitution. Yung saligang batas, yan yung pinakamataas na batas natin . Sana naman, yung mga mambabatas, lalong-lalo na yung namumuno sa kanila sa Senado, yung Senate President, huwag niyang kalimutan itong mandato ng Constitution. Hindi ho dapat mangunguna kung ano man yung personal or political reasons kung bakit nila dinidribble yung hearing. Pangalawa, basic fairness lang ho. Seryosong akusasyon ito na nakita at naimbestigahan ng mga kongresista, ating mga kinatawan, laban sa isa ring taong binutuhan natin, Vice President, mataas na opisyal ng gobyerno, at handang-handa na ho siyang sumagot daw. At yung ating mga prosecution naman, handang-handa na. Itong mga hinirang o kaya inutusan ng ating saligang batas na maging juez, yung kanilang presidente mukhang umuurong dun sa responsibilidad. Huwag naman ho sana, hindi naman optional yung trabaho nila. Malinaw ho yan sa konstitusyon. There's a separate provision for impeachment under yung accountability of public officials. So sila sana ang mga mambabatas ang nauna o maunang sumunod sa konstitusyon. At pangatlo ho, kung babasahin natin ang sariling rules of the Senate, meron ho kasi silang rules of impeachment. Dapat ho ito mabilisan. Everyday nga ho ito at open to the public. Hindi ho nangyayari yan sapagkat dinidribble nga ho itong simula ng impeachment hearing. Okay. Attorney, kayo by June 11, babasahin na po yung articles of impeachment. Ano po ang nakikita ninyong magiging scenario nito? Because the 19th Congress is until June 30 only. Mas madidelay pa po ba ito ng madidelay dahil pagpasok po ng July, papasok na yung 20th Congress. Ano po ang nakikita ninyong scenario na posibleng mangyari? Kung masusunod ang saligang batas at ang rules ng Senado at ang matagal ng jurisprudence o mga iba't ibang desisyon ng Supreme Court tungkol sa nature of the Senate, dapat ang mangyayari, pagkabasa ho ng impeachment charges, uutusan ng Vice President na sumagot within 10 days at after that, magkaroon ng siguro pre-trial. Kung sakasakali at malamang hindi matatapos ng 19th Congress ng Senado ito dahil nga masyadong dinelay ng kanilang presidente yung simula ng hearing, dapat ito, pagdating ng 20th Congress, tuloy yon. Okay. Wala hong batayan yung sinasabi ng iba, yung opinion nila, na dapat mag-reset daw, mag-refile. Hindi ho ganon. Sapagkat ang Senado, malinaw ho naman ang jurisprudence at malinaw din dun sa
ng buwahe ng ating konstitusyon at yung diskusyon nung ginagawa ang ating konstitusyon na continuing body ang Senate. So, parang ano lang ho yan, parang halimbawa Court of Appeals o kaya Supreme Court nag-retire o natanggal yung ibang miyembro at napalitan, hindi ho naman lahat ng kaso pending before them, back to zero na, magre-refile ka. Hindi ho ganun ang sistema. The idea behind the urgency of the impeachment is para nga ho, malaman ang katotohanan sa lalong madaling panahon, mabigyan ang magkapinagpanig ng pagkakataon na maghain ng ebidensya at para magkaroon ng stability ang gobyerno. Kasi habang ganyan ho yan, walang tuldok, katakot-takot na politikahan. Yun na nga ang nangyayari ngayon. So, Let's live together. Sunday 25. Sunday 25.